6 na tips para mabilis kang piliin ng isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayusin mo ang sarili mong self-confidence. Yung hygiene mo at kung paano ka magsalita. Malaking factor kasi iyan pagdating sa mga babae. Number 2, be genuine. Huwag pilitin ang style na hindi naman ikaw. Mas attractive ang isang tao na totoo ang ipinapakita. Number 3, matutong makinig, hindi lang puro kwento mo. Ipakita mong interesado ka sa lahat ng mga sinasabi at tungkol sa kanya. Number 4, respect boundaries. Huwag madaliin. Mas tumitibay ang connection kapag may respeto sa isa't isa. Number 5, build connection, hindi lang physical. Dapat may emotional at mental connection kayong dalawa. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi kailangan maka-score kaagad. Kapag tama ang approach mo, usa kang pipiliin ng isang babae. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na sobrang swerte mo sa partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi ka niya pinapahirapan mag-overthink. Malinaw na ipinapakita niya sa iyo ang kanyang clear na intention, consistent sa actions, at hindi ka niya pinapahulaan kung mahal ka ba o hindi. Number 2, sinusuportahan ka niya sa self-growth mo. Hindi siya naiinggit sa progress mo. Pinupush ka pa niya para maging better version ng sarili mo. Kahit minsan mas nauuna ka na sa kanya. Number 3, pinaparamdam niya na safe ka. Hindi lang sa salita, kundi sa trato na may respeto, may peace, at alam mong hindi ka niya basta iiwan kahit mapunta man kayo sa mahirap na sitwasyon. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi lahat ng relasyon stressful, lalong-lalo na kapag tama yung taong napili mo. May kapayapaan ka sa buhay. Kapag ganito ang partner mo, hindi ka lang minamahal. Swerte ka pa kasi pipiliin ka niya araw-araw kahit ano pang mangyari sa inyong dalawa. Tandaan mo yan. God bless. Kapag malaki na ang kita mo, automatic masaya ka na. Mali pala. Yun ang goal. Mas malaking income, mas maayos raw na buhay. Pero habang tumatagal, may napapansin ka. Hindi pala ganun kasimple. May mga taong may pera pero pagod. Tahimik, walang gana sa buhay. Kompleto sa labas pero may kulang sa loob. At meron ding hindi kalakihan ng kita pero maayos ang isip. May direksyon, may peace. Doon mo maiintindihan na hindi pera ang problema sa lahat. Minsan pagod, minsan pressure, minsan pakiramdam na wala kang pupuntahan kahit anong sipag mo. Hindi mali na gusto mong umasenso. Hindi rin mali na habulin ang stability. Pero kung pera lang ang sukatan mo, madaling maligaw. Kasi may mga bagay na hindi nabibili. Yung tahimik na isip, yung malinaw na direksyon, yung pakiramdam na buo ka pa. Kaya minsan napapagod ka kahit may kinikita ka. Hindi ka nag-iisa. At kung hindi pa sapat ang pera mo ngayon, hindi ibig sabihin na kulang ka na. Sa dulo, hindi pera ang magdi-define ng buhay mo, kundi kung maayos ka pa ba habang binubuo mo ito. Tandaan mo yan. God bless. 4 na dahilan kung bakit ayaw mo nang magmahal ulit. Sinasabi mong hindi ka pa ready. Pero minsan, hindi ito tungkol sa not ready. Takot ka lang kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, natatakot kang maulit ang sakit. Alam mo na yung feeling ng betrayal. Alam mo na yung bigat ng heartbreak at ayaw mo nang balikan iyon. So instead na mag-risk, pinipili mo na lang na umiwas. Nasa protection mode ka na. Number 2, hindi ka pa buo sa sarili mo. May insecurities ka pa. May trust issues ka pa. May doubts ka pa sa worth mo. At sa isip mo, paano kung iwan ulit ako? Unhealed wounds create fear of connection. Number 3, nasanay ka na sa pagiging independent.
Sanay ka na mag-isa, sanay kang walang ina-update, sanay kang walang kino-consider. Commitment feels like loss of control. 4. I-follow mo ako para malaman mong takot magmahal doesn't mean mahina ka. Ibig sabihin lang, nasaktan ka ng seryoso. Kasi love is always a risk. Pero hindi lahat ng tao pare-pareho. Healing muna bago relationship. Kapag buo ka na ulit, hindi na takot ang mauuna. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na mag-isa ka nang lumalaban sa isang relasyong matagal mo na dapat na sinukuan. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ikaw na lang ang nag-e-effort. Ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nag-aayos, ikaw lagi ang unang gumagalaw, samantalang siya wala nang pakialam. Number 2, ikaw na lang ang nagsusolve ng problema. Kapag may issue, ikaw lang ang gustong makipag-usap at mag-ayos habang siya umiiwas at nananahimik. Number 3, ikaw na lang ang umaasa. Kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, kumakapit ka pa rin pero siya hindi na lumalaban para sa relasyon ninyo. Wala nang pakialam kahit maghiwalay pa kayong dalawa. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi masama ang pagbitaw sa isang taong matagal ka nang binitawan. Unahin mong mahalin ang sarili mo para matutuhan mo ring magmahal ng taong karapat dapat para sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Reasons kung bakit hindi kanya pinopost. Makinig ka para malaman mo. Hindi lahat ng hindi ka pinopost may tinatago agad. Pero hindi rin lahat inosente. Minsan, nasa detalye ang totoo. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, private talaga siyang tao. Hindi siya pala share kahit sa kanyang mga kaibigan o sa kanyang pamilya. Number 2, hindi pa siya sigurado sa'yo. Masaya kayo pero may hesitation pa siya. Nag-aalinlangan pa. Number 3, gusto niyang magmukhang available. Ayaw niyang mawala ang kanyang ibang options. Number 4, situationship lang ang tingin niya sa'yo. Hindi pa niya nakikita na official na kayo. Number 5, may ibang kausap, inaayos pa. Alam mo yung hindi lang ikaw yung nasa picture. Number 6, hindi ka niya priority. Okay ka lang pero hindi ikaw ang pipiliin niya first. Number 7, takot siya sa commitment. Posting you means responsibility at iyon ang iniiwasan niya. Number 8, iniisip niya ang sasabihin ng iba, image over relationship. Number 9, hindi pa kayo align sa future, kaya hindi ka niya pinapasok sa mundo niya. Number 10, may tinatago talaga siya. Kung sobra na ang pagiging secretive, kung sobra na ang pagiging masikreto niya, may dahilan iyan. Number 11, convenient ka lang sa kanya. Nandyan ka kasi madali, not because ikaw talaga ang gusto. Number 12, i-follow mo ako para malaman mong hindi sukatan ng pagmamahal ang pagpo-post. Pero kung paulit-ulit yung itinatago, hindi na iyan simpleng choice. Pattern na iyan. Ang taong proud kasi sa'yo, hindi ka itatago. Hindi mo kailangang ipilit ang lugar mo sa buhay niya. Tandaan mo yan. God bless. 4 na paraan para mag-level up ka pagkatapos kang iwan. Kapag iniwan ka, madaling isipin na talo ka. Pakiramdam mo parang may nawala sa'yo. Yung oras, yung effort, yung pagmamahal na binigay mo. Pero sana alam mong hindi ka talo kapag iniwan ka ng isang tao. Talo ka lang kapag hinayaan mong manatili ka sa parehong tao pagkatapos ng nangyari. Kung gusto mong mag-level up pagkatapos kang iwan, makinig ka para malaman mo. Number 1, ibalik mo ang focus sa sarili mo. Kapag nasa relasyon ka, malaking bahagi ng oras mo mapupunta sa partner mo. Ngayon, nawala na siya. Ibalik mo ang energy na iyon sa sarili mo.
sa kalusugan mo, sa karir, sa personal na pag-unlad ng buhay mo. Ito ang panahon para i-build ang sarili mo. Number 2, ayusin mo ang standards mo. Minsan hindi lang heartbreak ang nangyari. May mga bagay kang natutuhan, mga red flags na hindi napapansin noon, mga boundaries na hindi mo na naset. Gamitin mo ang experience para itaas ang standards mo sa susunod. Number 3, gumawa ka ng bagong direksyon sa buhay. Isa sa pinakamalakas na paraan para mag-level up ay magkaroon ng bagong goal. Kapag may malinaw kang direksyon, unti-unting mawawala ang focus mo sa past at napapalitan ito ng excitement sa future. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong ang heartbreak pwedeng maging turning point ng buhay mo. Depende na lang kung gagamitin mo ito bilang dahilan para bumagsak o dahilan para maging mas malakas na versyon ng sarili mo. Tandaan mo yan. God bless.